Sa tamang serbisyo, DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, halikin ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, permit ng Grab expired na. Grab kolorum na ayon sa LTFRB. Kotse sa EDSA na biktima ng akyat kotse gang. Mustang ibinangga ng lasing na driver sa jeep. Kahilingan na isang masayang libing, tinupad na mga mahal sa buhay ng yumaong binata dahil sa leukemia. Pedicab, walang takot na binaybay ang Skyway kahit ipinagbabawal. Lifestyle medicine, gamot sa mga chronic diseases sa bansa. Lola, patay sa kagat ng aso sa Cagayan. Sino-sino mga atletang nag-retire at muling bumalik sa kanilang mga napiling sport. Pagpapasuso ng pagod, mapanganib. Espesyal na misa para sa mga transgender pagbobotohan sa England. Lonzo Ball, nakakuha ng triple-double sa NBA Summer League. Mga Pinoy, muling dinomina ang W Copa 2017. Paulo Bediones, kinumpirma ang sakit na psoriasis. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng isang oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Isang kapapasok lang na balita, niyanig ng malakas na aftershock ang Ormoc City kani-kanina lang po. Hindi to aftershock, kundi mismong lindol. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni PhilVox sa Director Renato Solidum na nasa Leyte ngayon para mag-inspeksyon sa mga nilindol na lugar na sa magnitude 5.5 na intensity at intensity 6. Ang aftershock na yumanig sa lungsod. Tinukoy ni Solidum ang epicenter nito sa Barangay Tungonan, bayan ng Cananga, Leyte Province, at naramdaman ito sa lakas na intensity 6. Binanggit din ni Solidum na naramdaman ang aftershock sa lakas na magnitude 5.4 sa Ormoc. Lakas nito. Magnitude 4 sa Tacloban at iba pang area sa Leyte, magnitude 3 sa Cebu City naman at magnitude 2 sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Pinayuhan ni Solidum ang mga residente na kumalma dahil normal lang na magkaroon ng malalakas na aftershocks kasunod ng magnitude 6.5 na pagyanig sa Eastern Visayas noong Huwebes. Permit ng Grab, paso na. O ito, para sa mga mahilig sumakay sa Grab dyan. Alam nyo ba na expired na ang permit ng Grab? Kung ano ang implikasyon nito sa mga drivers ng Grab at maging sa mga pasahero nito. At kung may pag-asa ba na ito ay ma-renew ulit. Alamin po natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Paso na ang permit ng Grab sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB at malapit na rin i-review ang accreditation ng Uber. Kaya naman ang tanong ng marami, nanganganib na nga bang mawala ang ganitong mga uri ng serbisyo sa bansa? Simula nitong July 3, opisyal nang natapos ang permit ng Grab pero kung mapapansin ay hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo ng mga Grab driver. Ito'y dahil hindi pa naglalabas ng suspension order ang LTFRB at kasalukuyan pa umanong inaasikaso ng ahensya ang renewal applications ng Grab.
Siniguro naman ng Grab Philippines na naipasa na nila ang lahat ng mga kinakailangang requirement para sa renewal at hinihintay na lang umano nila ang desisyon ng LTFRB. Samantala, isa pa sa mga hamong kinakaharap ngayon ng Grab at Uber ay ang ban na ipinataw ng LTFRB sa mga bago nilang driver. Sa inilabas na Memorandum Circular 2016-008 ng LTFRB noong July 21, 2016, sinuspindi ng ahensya ang temporary permit to operate ng lahat ng mga bagong miyembro ng Transport Network Vehicle Services. Dahil dito, napilitan ang ilang driver na pumasok na lang sa airport car services habang ang mga iba naman ay nag-taxi driver na lang. Meron namang iba na aminadong nag-colorum na lang dahil karamihan sa kanila ay walang trabaho at retirees at ang pagmamaneho na lang sa Grab at Uber ang nakikitang paraan para muling kumita. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Grab, colorum. Dahil paso na ang permit ng Grab, itinuturing na sila ngayong colorum ng LTFRB. Kung ano ang mga nais ipabago ng LTFRB sa mga transport network services para mas mabilis nilang maparubahan ang mga permit na nakatenga sa kanilang tanggapan. Alamin po natin sa report nagbabalik si Ari Show 9, Sunny Casulia. Idiniin ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na kolorum na ang operasyon ng Transport Network Services na Grab. Sinabi ni Attorney Aileen Lizada, spokesperson ng LTFRB, expired na ang permiso ng mga sasakyan na nagsiserbisyo ng mga pasahero ng Grab. Napag-alaman na nag-expire na ang permiso ng Grab na mag-operate ng namamasaherong mga sasakyan noon pang Hulyo 3. Idiniin ni Lizada na hindi muna maaaring mamasahero ang Grab habang hindi ito nabibigyan ng LTFRB ng bagong permiso. Punto ni Lizada, kailangang tumigil muna ang mga pribadong sasakyan sa ilalim ng Grab na mamasada habang wala pa itong bagong permiso. If you do not have a franchise, you are colorum. In fairness sa mga TNVS, ang iba, karamihan sa kanila, they were never told or they are not aware na kailangan nila magpa-register sa amin. So akala nila, pag binigyan na sila ng booking apps, ay okay na. Before we renew your accreditation, we have to iron out several concerns ng regulatory body. Ano ho yung mga concerns natin? Number one, how come hanggang ngayon hindi pa rin namin, despite our directive last year, how come hanggang ngayon hindi pa rin namin nakikita yung case numbers sa phone? Kasi when you book a ride, kailangan lumabas yung case number. Yun ho ang check and balance ng LTFRB. Ito ho yung it will ensure that what you are using ay may prangkisa. Ay patuloy ang Grab sa operasyon ng Transport Network Services o mga pribadong sasakyan na kumukuha ng pasaherong nagpapahatid sa mga destinasyon kapalit ng bayad. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia. Grab tuloy sa pagpasada kahit expire na ang kanilang permit sa LTFRB, tuloy pa rin ang pagpasada ng mga Grab drivers. Kung ilang miyembro ang Grab at Uber na patuloy na pumapasada kahit kolorum, alamin po natin sa report ni RH44 Viandacles. Business as usual. Ito ang sagot ng kilalang Transport Network Service na Grab sa statement ng LTFRB na maituturing na itong kolorum. Sinabi ni Brian Koo, country manager ng Grab, na walang dapat ikabahala ang mga may-ari ng mga pribadong sasakyan na namamasada para sa Grab dahil nakabinbin lang naman ang kahilingan nito para sa panibagong permiso. Sabi ni Koo, nasa proseso na ng hearing sa LTFRB ang aplikasyon ng Grab kung saan dinidinig ng ahensya ang sari-saring usapin bago desisyonan ang hinihingi nitong permit. Idiniin ni Koo na hindi dapat mag-alala ang mga partners ng Grab sa Transport Network Services dahil wala namang rason para tanggihan ang kanilang aplikasyon. Everything is already in order. We're just waiting for the official stamp that we are re-accredited. So tuloy po ang biyahe. Wala po kayong kailangan i-worry. Okay? Wala po nagbago. Status quo po tayo. So, tuloy ang biyahe natin. Yes, tuloy po ang biyahe.
Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Okay, yan po ang mismong side ng country manager na si Brian Koo ng Grab. At ngayon po, makakausap naman po natin ngayon ang mga abogado at representative ng PTNO. Ito po ay samahan ng mga Grab at saka Uber. Makakausap natin, PTO representative si Mr. Walter Uy at si Attorney Lowell John Fetizanan at si Attorney Kenneth Chu na pareho po sila na PTNO lawyer. Okay, sir, magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Magandang araw po. Good afternoon, Dennis. Okay, unahin muna natin si Sir Walter. Sir Walter, kayo po ay nag-ooperate ng Grab Taxi. Grab car, sir. Grab car, okay. Hanggang ngayon po ba, nakita nyo naman yung balita, tatlo yung balita. Paso na daw yung franchise ng Grab. So tuloy-tuloy ba ang inyong pagpapasada, sir? Yes, sir. Ayon po sa isang TNC is business as usual. Pero ang amin lang po ay sana magkaroon po ng proteksyon ang mga partners na kung mahuli po is sasagutin po nila yung violations. Nagsabi po siya sa live streaming niya. Pero gusto po sana namin ng written agreement kung ano-ano yung magiging sagot ng TNC. Opo, kasi medyo naguguluhan din ako. Ang sabi ng LTFRB, illegal. Ang sabi ni Brian Koo, yung country manager ng Grab, pwedeng bumiyahe. Sino po sa kanila sinusunod nyo ngayon? As far as I know, sir, ignorance of the law excuses no one. So, ako po, hindi po ako sang-ayon bumiyahe as long as wala po akong CPC or PA. Okay, ilan po yung bumibiyahe po sa inyo ngayon? Ilan po yung unit po ninyo? Isa lang po ang bumibiyahe sa akin. Pero pinastop ko po. Opo, last week pa ho itong issue na ito, Sir Walter, hindi ho ba kayo nagtanong maski sa mga opisyal ng Grab para malinawan yung issue? Ganun nga po ang sabi niya, kapag nahuli nga po, sagot niya po ang magiging violation. So paano po yung communication? Kayo po yung nagsumulat? Kayo po yung tumawag? Inano niya po, sa video po. Yung kagabi, nag-live siya kagabi. Apo. Tapos sabi niya, parang sagot niya. Kasi ang katanungan ko doon, na every time na may mahuhuli, kung titingnan niyo po yung Facebook ngayon, Sir Walter, marami hong mga driver ngayon na nahuhuli. Iba dyan, may kinukutongan pa ng 3,000, 2,000 para hindi kunin yung sasakyan at saka ma-fine. So kayo po, hindi na kayo bumibiyahe? Hindi na po. Okay, maraming salamat po, Sir Walter. Balikan ko kayo mamaya. Puntahan po muna natin ang mga abogado po ng samahan na PTNO. Unahin muna natin si Attorney Lowell John Fetizanan. Attorney, paano ito? Ano ho implikasyon nito sa mga miyembro po ng PTNO? Good afternoon, Dennis. Yes, actually, there really exists a confusion ngayon. Admitted naman yung fact na July 3 nag-expire ng accreditation ng Grab. Kaso nagkaroon ng statement ang LTFRB last week na pwede naman daw tumuloy kasi wala naman daw siyang ini-issue na suspension order. Pero kahit may ganitong statement ang LTFRB, still confusing pa rin yung situation. Bakit? Nag-expire na yung accreditation. So, ibig sabihin, paso na, tapos na. So, there is nothing more to suspend. No? Pero itong statement na wala naman kaming ini-issue na suspension order, nagbibigay sa amin ng pag-asa na may sense of legitimacy itong pagbiyahe namin. Pero bukas nga, magkakaroon naman ng hearing ang LTFRB regarding these issues. We are requesting, we are appealing na bilisan po nila itong pag-accredit sa Grab para naman itong mga miyembro ng TNVS na sila talaga ay pang araw-araw na kumikita, umaasa sa araw-araw na kita, sila naman ay magkaroon ng kapayapaan at kasiguraduhan na pwede silang bumiyahe.
Kayo ba'y naimbitahan doon sa hearing na yun, attorney? Kami ay unfortunately ang a-attend nga dun sa meeting is yung mga TNC, that's the Transport Network Company, no? Hopefully siguro sana kung may mga ganitong hearings, lahat ng stakeholders ay isama. Para full-blown yung discussion dahil kami talaga ang mga affected dito. Nakipag-ugnayan na ho ba kayo sa Grab, sir? Sabi nga ni Mr. Walter, nagkaroon na ng kaugnayan pero umaasa pa rin sila dun sa live statement lang ng Grab last night. So official ho, wala pa ho kayong connection kay Brian, who is the country manager of Grab, sir? Sa ngayon, wala. Okay. Punta muna natin sa Attorney Kenneth. Sir, paano po ito? Dalawa po ito. Ano ba ang sitwasyon? Suspended ba o tapos na yung prangkisa? Alright. Dun sa usapin, sa accreditation ng Grab, that expired clearly on July 3. Right? So, as yung sinabi ni Attorney Lowell na there is nothing to suspend because it expired. Expired na. But ang gusto natin iklaro dito, Dennis, is magkaiba yung accreditation ng Grab doon sa mga Certificate of Public Convenience naman ng mga operators ng Grab or yung mga drivers na tinatawag. So, although nag-expire yung accreditation ng Grab to operate their business, yung CPCs or Certificate of Public Convenience ng mga operators natin, yung mga drivers and operators of Grab, valid yun. It's a different, kumbaga, lisensya or franchise. Okay, ang sinasabi niyo ba, attorney, dalawa yung usapan dito, dalawa. Kumbaga, LTFRB and Grab at LTFRB and holder ng franchise like the CPC. Although the issue now, Dennis, is that ano ba ang legal implications ngayon na nag-expire yung accreditation lang ni Grab? We just want to clarify na hindi basta-bastang pwedeng sabihin na yung mga Grab operators naman, on the other hand, colorum na because they also have their CPCs na tinatawag which in their, kumbaga, respectively, still valid depende dun sa mga franchises na nakuha nila. So it's very important sa mga operators because kasama sila sa stakeholders dito in this industry na yung position nila will also be considered. So to answer yung tinanong mo kanina, if they are also invited doon sa hearing by the LTFRB, we would love to have an audience with the LTFRB in this particular hearing, Dennis. Okay. Paano po ito? Lalo na doon sa mga miyembro po ng PTNO. Ang sabi ng LTFRB, wala ng prangkisa, so illegal, colorum. So huhulihin na sila ngayon. Well, if we're going to be technical about it, if your accreditation expires, so ibig sabihin, wala ka ng accreditation as of the moment. Although to be fair with Grab, I believe they have complied with their renewal requirements as early as May. So, although yung application nila for renewal of their accreditation, admittedly, is pending. So, if we would analogize, for example, kung sa driver's license mo, kapag nag-expire yung driver's license mo, technically, you don't have a license to legally drive in our roads. Oo. Kasi kung yung utos ay galing sa LTFRB na hulihin kayo, huhulihin po kayo, sir. Well, right now, as I believe in the statements officially made by the LTFRB, they want to let the public know na they are not in the business of suspending the operations of the TNVS. But eto nga, merong issue because the accreditation of one of the TNCs or the transport network companies expired. There is now a legal question. Paano naman yung mga Grab operators or the other company na operators also na although their CPCs are still valid. So we would really love for the LTFRB, we appeal to them to make an official statement regarding sa can Grab operators continue to serve the public because
we would want nothing more but to give convenience and serve the public, Dennis. Okay. Sir, linawin ko lang yung CPC po, no? Ginran po ng Grab, ng LTFRB yan. It's because Grab is existing. Kumbaga, binigay ho sa inyo yan dahil may Grab. Pero kung wala na hong Grab, ano ho yung use pa ng CPC? That's a very good question, Dennis. No? That's something na gusto natin also malinaw because admittedly itong industry na to, itong TNC and TNVS, it's new to our country. No? So, yes, that's a very good question. Yung pag nag-apply ang isang operator ng CPC, necessarily kailangan meron siyang affiliation kung ano yung TNC na ina-applyan niya or ano yung platform na gagamitin niya, whether it's Grab, Uber, YouHap, what have you. Ano. So yes, exactly why we would love na makuha din yung official statements of the governing agency, which is the LTFRB, on these matters, Dennis. Okay, maraming salamat, Attorney Lowell. Balikan lang natin itong si Attorney Kenneth Chu. Attorney Kenneth, paano, anong magiging legal advice mo dun sa mga nasa labas ngayon at hindi pa naabot ng balita na suspended yung prangkisa nitong, si Attorney Lowell pala, suspended ang Grab. Anong legal advice po ninyo sa kanila, sa mga miyembro po ng PTN, Attorney Lowell? Well, ang stance talaga ng PTNO is that we will abide by whatever legal orders na i-issue ng ating pamahalaan. So now, we are really asking them, kahit ngayon sana, kung naririnig nila ngayon, magbigay po sana kayo ng official statement para linawin kung maaari po bang bumiyahe pa ang mga drivers ngayon. Yun po ang aming hinihiling. Okay. Yung mga nasa biyahe po ngayon, anong pwede nyo i-advise sa kanila? Tigil na sila or tuloy-tuloy pa rin? Well, nandun nga yung confusion na Dennis. Kahit kami, kaya po kami nandito dahil humihiling kami na liwanagin sana sa lalong madaling panahon ng LTFRB. The right people na makakasagot niyan is LTFRB. LTFRB. Okay. Balikan natin si Sir Walter, ang PTNO representative. Sa loob ho ng PTNO, Sir Walter, ilan ho ang nagda-drive ng Grab? Nagda-drive ng Grab po, estimately siguro mga 12,000 ang nagda-drive sa... Wow, dami pala, no? Yes, sir. Oo. Paano po ito, Sir Walter? Kayo ba nag-uusap-usap din? Kayo ba may Facebook group din? Kayo ba ano ba yung kanilang hinaing, Sir Walter, yung mga driver especially ng Grab? Actually, ang gusto ng PTNO members and other TNVS community is magkaroon talaga kami ng protection. So, nag-disclose po kayo na pwede kaming bumiyahe, business as usual. Ang amin lang po, gusto namin ng written agreement na kapag nahuli kami, meron talaga kaming lalapitan at tutulong sa amin. Oo. Okay, Sir Walter, ewan ko kung masasagot po ninyo yung tanong ko po. Kumbaga may hawak po kayo na CPC for Grab. Kayo din po ba may hawak na CPC ng Uber? Yes po. Both po, meron. Parehas. Pero yung Uber po, dire-diretso? Yes, sir. Actually, next month pa po naman ma-expired ang accreditation niya. Naku, problema rin yan. Yes, sir. Oo. True. Okay, so siguro kuha na natin ng mensahe si Attorney Fetizanan at si Attorney Chu. Ano ho ang pwede nating sabihin sa lahat ng mga miyembro po na nanonood at nakikinig po ngayon na miyembro po ng PTNO? Well, para sa mga miyembro, patuloy tayong sumunod sa batas na doon tayo sa legal. Pero ang hiling talaga namin is LTFRB, tama-tama may hearing bukas. Sana po bilisan yung accreditation ng TNC or kung hindi pa matapos bukas ang accreditation hearing, mag-issue lang ng provisional order na kumbaga sa status na legal status ng mga drivers ngayon kung talagang pwede pa sila bumiyahe or hindi. Okay. Attorney Kenneth, last question ko. Paano ba ito? Wala na ba kami sasakyan na Grab? Ayun, I believe si Attorney Fetizanan already said it all, no? But regarding dito because of this issue na nag-expire yung accreditation, what is telling Dennis is yung LTFRB mismo, alright, did not issue any official statement regarding
whether dapat suspended na, meaning to say, even the operator should suspend providing services to the public because let's face it, really, ang lugi talaga dito yung sambayanan because this is a public service. So, ang panawagan natin sa mga members natin who are operating under Grab is that right now, ang masasabi namin sa inyo is that ang LTFRB ay hindi naglabas ng any suspension of operations para sa mga operator na may mga valid CPCs at provisional authorities. So, I believe na they will come up soon enough with a public statement clarifying this matter. But without that, I believe we should continue giving the very good service that we're providing the public. Okay, message niyo po kay Brian Koo. Maybe Mr. Walter would like to take that. Sir Walter, as the representative message of niyo po kay Sir Brian Koo. Nasabi ho niya sa kanyang live streaming kagabi, kung may problema kayo, tawagan niyo daw sila. Siya daw makikipag-usap doon sa traffic enforcer. Nangyayari ba ito? Yes, sir. Sir Brian Koo, ang hinihiling lang naman ng TNVS community is protection at written agreement from your office. Pagod na po kami makipagpatintero sa mga implementing agency na pwedeng humuli sa amin. Sana naiintindihan mo rin yung mga kapartner mo or so-called peers. Okay, maraming salamat PTO Representative Mr. Walter Uy, PTNO Lawyers, Attorney Lowell John Fetizanan at si Attorney Kenneth Chu. Thank you, Dennis. Salamat po. Tuloy-tuloy po ang mga balita sa MBC Network News. Bad news para sa mga motorista. Tataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo. Kung magkano ang madadagdag sa gastusin ng ating mga motorista, alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Magtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, ang big-time oil price increase ay malamang na pumalo sa 1 peso hanggang 1 peso and 15 centavos kada litro sa diesel at 75 centavos hanggang 80 centavos naman sa gasolina. Ito ang ikalawang magkasunod na tataas ang halaga ng mga produktong petrolyo sa buwang ito, kasunod ng 4 na oil price rollback noong Hunyo. Ang panibagong adjustment ay bunga ng paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Ito, babala po sa mga motorista. Nako, babala sa Grab siguro at saka Uber din. Lalo na yung mga nakakotse. Kung maaari lang po, lagi nyo pong isecure na nakalak ang inyong mga kotse at nakasara ang inyong mga bintana para hindi mabiktima ng akyat kotse gang. Kung ano ang modus ng grupong ito, alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Paalala sa mga motorista, panatilihing nakasara ang inyong mga kotse at bintana tuwing nagmamaneho para hindi mabiktima ng akyat kotse gang. Isang ginang ang nakuhanan ng cellphone at bag sa kahabaan ng Guadalupe Boni Bridge matapos hablutin ng 2 sospek. Makikita sa video na mabagal ang galaw ng sasakyan dahil sa traffic nang bigla na lang itong lapitan ng isang lalaki at mabilis na ipinasok ang kamay sa bintana ng sasakyan at hablutin ang bag ng biktima. Ayon sa ilang nakasaksi sa krimen, busy ang driver ng sasakyan habang may kausap sa headphone at 2 umano ang sospek. Ang lalaki nakita sa video at isa pa umano na humablot naman sa cellphone ng ginang. Agad namang huminto ang driver para habulin ang mga sospek pero mabilis na itong nakalayo. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Nakakahinayang. Nako, ito, sayang po. Sayang na sayang ang ganda ng kotse na ito na ibinanggalang sa jeep sa Quezon City. Oh my gosh! Kung anong kotse ito at kung bakit at paano ito bumangga sa jeep. Nako, kahit kayo manghihinayang. Panoorin po natin sa report. Nagbabalik si RH48 Sheila Idubas. Mas
Masama ang pagmamaneho ng lasing. Ito ang masakit at magastos na leksyon na natutunan ng isang driver na si Robert Vedua matapos salpukin ng isang pampasaherong jeepney sa kahabaan ng Timog Avenue, Quezon City. Ayon kay Vedua, walang ibang pwedeng sisihin sa nangyari dahil aminado siyang nakainom habang minamaneho ang Red Mustang na tumama sa jeep ni Ruel Sidigo. Maliban sa gastos para sa pagpapaayos ng kotse, sasagutin rin ni Vedua ang danyos na naidulot sa nabanggang jeep. Nagkakahalaga ng mahigit 2.5 million pesos ang isang kotseng Mustang na iilan lamang ang nagmamay-ari sa bansa. Paalala naman ng mga otoridad, laging sumunod sa batas trapiko para makaiwas hindi lamang sa disgrasya, pero maging sa bayarin. Lalo na't ipinatutupad na ngayon ang anti-distracted driving law kung saan inaasahan na mas marami pang mga pasaway na motorista ang mahuhuli. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Aabutin pa ng isang buwan, posibleng abutin pa ng isang buwan bago muling maibalik ang kuryente sa mga lugar na matinding napinsala ng malakas na lindol sa Leyte. Ito pa, alam nyo ba na kanina lang itinamaan din po yung breaking news kanina, ng lindol, another lindol, ang Ormoc. Hindi po yan aftershock. Kung bakit tila nahirapan ng pamahalaan na ibalik ang kuryente sa Leyte, alamin po natin sa report ni RHO9, Sari Casulia. Pinangangambahang baka mahigit pa sa isang buwan ang hihintayin ng maraming residente sa Visayas bago bumalik ang supply ng kuryente sa Leyte. Ito ang inamin ni Leyte Governor Dominic Petilla habang hindi pa mariremedyohan ng otoridad ang pagkawala ng serbisyo ng kuryente sa maraming lalawigan sa Visayas. Ayon kay Petilla, kung ikukumpara sa Super Typhoon Yolanda, mas matindi ang iniwang epekto ng nagdaang lindol sa geothermal plant sa Leyte na dahilan ng malawakang brownout sa rehiyon. Tumabingi dahil sa malakas na lindol ang ilang tore ng kuryente na dinaraanan ng elektrisidad galing sa geothermal power plant patungo sa mga distributor na nagdulot sa rehiyon sa blackout. Para sa MBC Network News, RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Anong sayo? Mahilig ba kayong manood ng Korean drama? Pero ayaw niyong magbasa ng mga subtitles? Pwes, para sa mga kinain na ng mga Korean drama dyan, good news ito para sa inyo. Doon lang sa mga nasa elementary at junior high school. Dahil kasama na sa elective subjects ang pag-aaral ng Korean subject. Kung ano pa ang ibang lingwahe na maaaring matutunan sa mga pampublikong paaralan. Alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Kabilang na ang Korean language sa listahan ng mga foreign languages na ituturo bilang elective subject sa piling paaralan dito sa Metro Manila. Ayon sa DepEd, sa ilalim ng Special Program for Foreign Language, simula sa Nobyembre, maaaring matutunan ng mga junior high school students ang Korean, na dadagdag sa mga foreign language programs na kasalukuyang itinuturo sa mga pampublikong paaralan. Sa ngayon, tinuturo na ang wikang Nihongo, bahasa Indonesia, Spanish, French, German, at Chinese Mandarin bilang elective sa mga piling mga public schools. Layunin ng programang ito na gawing mas globally competitive ang mga estudyanteng Pilipino sa pamagitan ng pagtuturo ng pangatlong wika maliban sa Filipino at Ingles. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Oy, good news! Wagi na naman tayo, mga Pinoy, muling dinumina ang WCOPA 2017. Alamin natin ang good news report ni RH43, si Rocky. For the end time, muling dinumina ng mga Pinoy talent ang katatapos lamang na WCOPA 2017 na ginanap sa Long Beach, California. Sa pagtatapos ng kompetisyon, nagbulsa ng kabuuang 205 medals ang mga Pinoy, kabilang dito ang 58 golds, 99 silvers at 48 bronze, dahilan upang manguna ito sa medal standing mula sa iba't ibang bansa mula sa buong mundo na sumali sa nasabing talent search. Ang iba naman ay pinagkalooban ng mga scholarship
scholarship mula sa Indosold Records, Shelly Sondheim Millennium Dance at New York Film Academy. Unang nakuha ng Team Philippines ang gold sa group production number kung saan nagtuloy-tuloy na ang pamamayagpag ng mga Pinoy talent. Nakuha ni Hana Corinne Di Maano Castillo ang Junior Grand Champion Vocalist of the World. Sa pagtatapos ng kompetisyon, kinilala si Nigzi Calma bilang 2017 W Copa Junior Grand Champion Performer of the World kung saan nakuha rin ito ang gold medal para sa Junior Grand Winner sa Dance Division, habang si Cristiani Ribada naman ang tinangal na 2017 W Copa Senior Grand Champion Performer of the World. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa pagbabalik ng MBC Network News, kahilingan na isang masayang libing tinupad ng mga mahal sa buhay ng yumaong binata dahil sa leukemia. Pedicab, walang takot na binaybay ang Skyway kahit ipinagbabawal. Lifestyle medicine, gamot sa mga chronic diseases sa bansa. Lola, patay sa kagat ng aso sa Cagayan. Sino-sino mga atletang nag-retire at muling bumalik sa kanilang mga napiling sport. Pagpapasuso ng pagod, mapanganib. Espesyal na misa para sa mga transgender pagbobotohan sa England. Lonzo Ball nakakuha ng triple-double sa NBA Summer League. Paulo Bediones kinumpirma ang sakit na psoriasis. Mga detalye sa pagbabalik ng MBC Network News. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse. Dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Kayo ba ay may personal na kahilingan kapag kayo ay yumao na? Isang kakaiba at hindi pangkaraniwang lamay at paghahatid sa huling hantungan ang nasaksihan sa Bulacan na viral ngayon sa social media dahil sa napili nilang pamamaraan upang isagawa ito. Ano nga ba ang kakaiba sa kanilang ginawa at bakit nila ito naisip na gawin? Alamin natin at panoorin ng report ni RH44, Vien Dacles. Hindi pangkaraniwan at puno lamang ng kasiyahan ang isinagawang paghahatid sa huling hantungan ng isang estudyante mula sa Malolos, Bulacan na binawian ng buhay dahil sa sakit na leukemia.
Nakiisa sa wika nga'y masayang pagdiriwang ng makulay at masayang buhay ng estudyanteng si Emmanuel Omania ang kanyang mga mahal sa buhay kabilang ang kanyang mga kaklase at kaibigan na binigyan niya ng kasiyahan noong nabubuhay pa ito. Sa saliw ng mga tugtuging Dancing Queen, Tatlong Bibe at marami pang iba, tila nagmukhang Ermana Mayor ng isang kapistahan ng naturang prosesyon habang buhat-buhat ng mga kaibigan ni Emmanuel o Manning sa kanyang mga kaibigan ang kabaong nito patungo sa kanyang libingan. Sa kabila ng pangamba na maaaring batikusin ang kanilang ginawa para sa kaibigan, ipinagpatuloy pa rin ng mga ito ang pagtupad sa kahilingan ni Manning na maging masaya ang huling alaala nito na iiwan sa kanyang mga mahal sa buhay. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Hindi, natatawa lang ako dito sa susunod na item natin. Hashtag Like a Boss. Ito ang tila galawan ng isang padjak driver matapos na baybayin ang kahabaan po ng Skyway nang walang kahirap-hirap at walang takot. Paano ito nagawa ng driver? Nako, alamin po natin sa report. Nagbabalik si RH44, Vien Daclas. Tila ba umiiwas din sa matinding bigat ng trapiko ang isang padjak driver matapos na maispatan ito sa southbound ng Skyway na patungong Philinvest sa Alabang. Makikita sa kuhang dashcam video ng isang motorista na maingat na gumigilid lamang sa naturang Skyway ang pedicab driver na nag-iisa at walang sakay na pasahero. Saludo naman ang ilang mga netizens sa nasabing driver matapos na magawa nitong makalampas sa ilang mga mobil ng security ng Skyway, kung saan hindi ito nahuli at nagawa pang malampasan ng ilang mga bahagi ng Buendia, Villamor, Bikutan at Sukat ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, hindi naman malinaw kung nakalampas ba sa exit ng Skyway ang naturang pedicab o nahuli ito ng security. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Oh, tanong, sakitin ba kayo? Good news para sa mga madalas tamaan ng chronic diseases dyan. Alam nyo ba na ayon sa mga eksperto, lifestyle medicine lang ang solusyon dyan? Kung paano? Alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaisa ang may daang medical practitioner na magtipon-tipon para sa isang nationwide conference na ginanap sa Green Sun Hotel, Chino Roces Extension, Makati City. Layunin na nasabing konferensya ay upang seryosong talakayin at lutasin ang lumulubong bilang ng mga lumalalang karamdaman sa pamamagitan ng makabagong lifestyle medicine. Sa panayam ng DZRH kay Dr. Johan Kim Manyas, President ng Philippine College of Lifestyle Medicine at isang lifestyle
lifestyle medicine specialist, sinabi nito na hindi na sa ngayon malaking problema ang mga malalang sakit dulot ng heart diseases, hypertensions, diabetes at arthritis dahil sa tulong ng special medical medicine. This conference is about lifestyle medicine. We are introducing to the Philippines a new specialization medicine where we give hope to people who are suffering from chronic diseases like diabetes, hypertension, heart disease, even arthritis. So we know now that these diseases are completely preventable. You can arrest the progression of these diseases, and ultimately you can reverse the diseases just by making very simple lifestyle changes. So this is a new specialization in medicine. Years of evidence coming to this birth of a specialization that gives hope to people who have chronic disease. Ayon pa kay Dr. Mañez, sa sakit na cancer, tuloy pa rin ang pag-aaral ukol dito. Sa katunayan, isang foreigner ang matagumpay na natulungan na ng lifestyle medicine. Sa Adventist Medical Center Manila, nagsimula po yung intensive na therapeutic change program noong 2011 po. But in the worldwide, early 1980s, 1990s, meron na pong mga practices ng lifestyle medicine. Recently lang rin po nabuo ang societies na mga nag-start ng lifestyle medicine katulad ng American College of Lifestyle Medicine. Ngayon po, worldwide na siya. Meron na po tayong 5 continental organizations in lifestyle medicine. Isa na lang continent ang walang lifestyle medicine, ang Africa. Okay? Meron na tayo sa Europe, meron na tayo dito sa Asia, meron na po tayo sa South America. So nag-expand na po ang lifestyle medicine, and we're hoping na mas madami pa pong tao ang matuto na mabuhay ng tama para hindi na po tayo namamatay dahil sa chronic diseases. So tandaan po natin, according to the WHO, 68% of everyone who dies in the whole world dies of chronic disease. And we now know that chronic disease today is preventable. You can arrest it and reverse the condition. Bakit pa natin hihintayin na mamatay pa tayo? Samantala, naging tampok na panauhin si Dr. Hans Diels, founder ng Lifestyle Medicine Institute sa Loma Linda, California. Si Dr. Diels ay isa sa mga American superheroes na kilala sa health movement at kabilang sa nanumpa bilang Hall of Fame awardee sa North American Vegetarian Society. At yan ang ating good news para sa MBC Network News. Ako naman, RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. May alaga ka bang o kayo na aso? Nako, kung meron po ay siguraduhin po ninyo na meron injection yan para iwas sakit at iwas na rin sa disgrasya. Para hindi matulad sa isang lola na ito na namatay matapos kagatin ng aso ng Cagayan. Kung saan at paano siya nakita ng aso, alamin po natin sa report ni RH31, Gary Libunao. Muling nagbabala ang pamunuan ng Provincial Bite Center sa mga nakagat ng aso na huwag magpapagamot sa mga tandok, taguri sa mga lokal na albularyo at kaagad magtungo sa kanilang opisina sa Kapitolyo ng Cagayan upang maiwasan ang di napapanahong kamatayan dahil sa nakamamatay na kamandag ng aso, lalong-lalo na ang mga nauulol na alaga o askals. Ayon kay Dr. Siamon Diiro, huli na nang malaman ng mga inulilang anak na nakagat pala ng galang aso ang kanilang lolang biktimang si Ginang Patricia Bingkad, 83 anyos ng Sentro, Rizal, Cagayan na malamang ay pinagkatiwala ang kalusugan sa isang quack doktor na sumipsip ng kamandag sa mga biktimang nagpapatandok na nakaugalian na sa mga liblib na puok. Niliwanag pa ni Dr. Jaime Guillermo, hepe ng Cagayan Provincial Veterinary Office, na ang mga hayop tulad ng aso at pusa ay makamandag at maging ang mga mananandok kapag nakagat at nahawaan ng kita ay namamatay din kapag hindi na ininjeksyonan ng anti-rabies vaccine. Mula sa Cagayan Valley, Gary Libunao ng RH31, naglilingkod sa pagbabalita. Pacquiao, dapat na nga bang mag-retire?
Matapos ang pagkatalo ni boxing idol Manny Pacquiao kay Jeff Horn, isa sa mga usap-usapan ngayon ay kung dapat na nga bang mag-retire si Pacquiao at mag-focus na lang sa kanyang trabaho bilang senador. Marami-rami na rin ang mga sikat na atleta na nagdesisyon na iwan na lang ang kanilang propesyon dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pero meron din sa mga ito ay nagdesisyon na bumalik sa kanilang mga napiling sport. Sino-sino nga ba ang mga ito? Alamin natin sa report ni RH 49 Rita Salonga. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang kontrobersyal na pagkatalo ni pambansang kamao Senador Manny Pacquiao kay Australian boxer Jeff Horn sa tinaguriang Battle in Brisbane noong nakaraang linggo. Maraming mga local at foreign sports analyst ang nagsasabi na kung sa puntos lamang ang pagbabasihan, panalo si Pacquiao. Noong Huwebes, sinuportahan ni Pacquiao ang panawagan ng Games and Amusement Board na kung pwede ay rebyuhin ng mabuti ng World Boxing Organization ang nasabing laro. Ayon sa statement ng pambansang kamao, the WBO should take appropriate action on the letter sent by the Games and Amusement Board so as not to erode the people's interest in boxing. Napauna nang nagsabi ang WBO na hindi na nila kayang baligtarin pa ang naging desisyon ng mga hurado. At dagdag pa ng mga ito, may kasamang rematch clause sa parehong kontrata ng mga boksingero. Sa nasabing pagkatalo ni Pacquiao, inamin mismo ng kanyang coach na si Freddie Roach na baka napapanahon na upang mamili si Pacquiao kung ano nga ba talaga ang mas matimbang sa kanya. Baka nga daw ang pagiging senador at boksingero ay sadyang mabigat para pagsabayin ni Manny. Hindi ito unang pagkakataon na napag-uusapan ang pagre-retiro ni Pacquiao. Noong nakaraang taon ay nagretiro na ito nang tumakbo siya bilang senador. Hindi lang naman si Pacquiao ang atleta na nag-retire pero nag-return of the comeback kumbaga. Si Michael Jordan na nag-retire sa basketball noong 1993 at piniling mag-baseball naman. Ngunit sadyang hinihila siya pabalik sa court at noong 1995, inanunsyo nito ang balik basketball na siya at tinulungan pa nga ang Chicago Bulls na ma-achieve ang ikalawang three-peat nito. Ang siklistang si Lance Armstrong na una nang nag-retire noong 1996 nang ma-diagnose ito ng sakit na cancer. Bumalik ito sa professional cycling noong 1998. Ngunit noong 2013, sa isang tell-all interview, inamin ito na gumamit ito ng illegal na droga o enhancers para mag-improve ang kanyang laro. Bago naging sikat sa pagbebenta ng cookware, si George Foreman naman ay isa sa mga pinakasikat na boksingero sa buong mundo. Ngunit noong 1977, dahil sa isang near-death experience, tumigil ito sa pagbuboxing. Bumalik lamang ito sa ring noong 1987. Para sa Alamba News, RH49 na Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Breastfeeding ng pagod, mapanganib. Naku, ito babala po sa mga mami dyan, lalo na doon sa mga may bagong silang na sanggol. Iwasan po natin magpa-breastfeed kapag tayo ay pagod para makaiwas sa disgrasya. At syempre, i-share po ninyo ito sa mga kilala po ninyong bagong panganak, lalo-lalo na may mga baby, para hindi po sila magsisi sa bandang huli. Kung ano ang masamang dulot ng breastfeeding habang pagod si mami, alamin natin sa PSI Tag U na ito. Kayo ba ay working mommy? Yung tipong nanay sa umaga, empleyado sa hapon at nanay pa rin tuwing gabi. Nako, talaga namang nakakapagod po yan. Lalo na kapag kayo ay may inaalaga ang sanggol. Pero mga mami, huwag din tayong masyadong kampante sa pag-aalaga kay baby ha, para hindi matulad sa nanay na ito sa Amerika kung saan labis ang kanyang pagsisisi nang magpa-breastfeed sa kanyang anak kahit siya ay sobrang pagod na sa trabaho. Sa kanyang social media post, isinalaysay ng isang nagluluksang nanay kung paano namatay ang kanyang 2 buwang gulang na sanggol na si Baby John sa kanyang mismong pangangalaga. Ayon kay Christine, nakatulog siya habang nagpapa-breastfeed kay Baby John na nadulas sa kanyang mga kamay at natabunan ng kumot ang muka hanggang sa mamatay. Laking gulat na lang ni Mami Christine nang magising at makitang wala ng buhay ang kanyang anak. Kaya paalaala ni Christine sa mga magulang, kahit gaano kapagod mula sa trabaho o kahit na anumang aktibidad na ginawa sa buong araw, huwag na huwag matulog o humiga habang nagpapasuso ng sanggol para hindi matulad sa sinapit ng kanyang anak. Ang bilin niya sa mga magulang na may sanggol na pinapa-breastfeed, kahit gaano kayong kapagod, huwag na huwag humiga habang nagpapasuso sa inyong anak.
Nakatakdang magsagawa ng 4 na araw na pagpupulong ang mga pari sa England para pagbotohan kung dapat bang magkaroon ng espesyal na misa para sa mga transgender. Ayon kay Archbishop Dr. John Sentamu, ang pagiging transgender ay hindi isang sakit at lalong-lalo nang hindi isang krimen. Hiling ng mga miyembro ng LGBT, dapat ay meron silang special part sa liturgy at malaki umano ang maitutulong nito para mapadali ang pagtanggal ng tinatawag na trauma of transition o transphobic bullying. Samantala, inaasahan naman na mahihirapan ang mga LGBT na makuha ang simpatya ng nakakarami, lalo na't ipinagbabawal pa rin ang same-sex marriage sa simbahan. Paliwanag naman ni Justin Welby, Archbishop ng Canterbury, tatagal ng 3 taon ang pag-outline pa lang ng mga dokumento para sa bagong pananaw sa LGBT community. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Nagpakitang gilas ang second overall draft pick ng 2017 NBA Draft na si Lonzo Ball matapos ang kanyang hindi magandang debut sa NBA Summer League. Nagtala ng 11 points, 11 rebounds at 11 assists si Ball sa ikalawang laro ng Los Angeles Lakers sa NBA Summer League para burahin ang kanyang 5-point debut laban sa Clippers. Naging mataas na prospect si Lonzo Ball matapos mag-excel sa NCAA kasama ang UCLA. Nakilala siya bilang point guard playmaker at dahil sa kanyang passing ability. Kilala rin ang kanyang tatay na si LeVar Ball dahil sa kanyang mga pinagsasabi sa media at social media. Pero matapos makakuha ng triple-double ang kanyang anak, sinabi niya na hindi pa ito sapat dahil ang bahalaga ay ang panalo at hindi ang individual stats. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Walang patumpik-tumpik na inamin ng TV host na si Paolo Bidiones na mayroon siyang sakit na psoriasis. Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Paolo ang pagkakaroon niya ng nasabing sakit na itinago niya sa loob ng matagal na panahon, ngunit hindi umano dapat mag-alala dahil hindi naman ito communicable skin disorder at hindi rin ito contagious. Anya, hindi umano magandang tingnan sa balat ang psoriasis, ngunit na itatago niya umano ito na mabuti, lalo na kapag nagfi-flakes ito at namumula dahil sa pagkamot. Idinagdag pa nito na mahigit 2 milyon na ang may psoriasis sa Pilipinas na sanhi ng stress at init ng araw kung saan minsan umano ay dahil din sa pagkain. Ayon pa rin kay Paolo, kinakailangan nilang mga biktima nito na ihanda ang kanilang sarili mentally bago sila lumabas ng bahay dahil lahat sila ay nai-insecure lalo na kapag napansin ng iba ang discoloration sa kanilang balat. Bagamat kitang-kita umano sa mata ng publiko na gusto ng mga ito magtanong tungkol sa nasabing skin disease, ngunit nag-aalangan ang mga ito kung kaya't sinabi ni Paolo na handa silang sumagot sa anumang katanungan tungkol sa nasabing sakit. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para sa lagay ng ating panahon, Monday na naman, start ng week, start din ng work at school week. Masisira ba o magiging maganda ang ating linggo dahil hindi tayo uulanin ngayong araw o bigla na namang uulanin? Alamin na natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Amor Laros sa Straight from Panahon TV. Amor? Magandang araw, Pilipinas. Isa ka ba sa mga tumagaktakang pawis sa init o isa ka ba sa mga nabasa ng ulan kahapon? Ngayong Lunes, ano naman kayang weather condition ang dapat nating paghandaan? Alamin natin sa pamamagitan ng forecast ng Pag-asa. Sa malaking bahagi ng bansa, maulang panahon ang sasalubong this week dahil sa pag-iral ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Nananatili pa rin ang epekto nito, partikular na sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na oras, maulap na kalangitan ang mararanasan sa Mimaropa. So kasama po dito ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Same weather condition din ang dapat paghandaan ng mga residente sa Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Sa mga nabanggit na lugar, malaki po ang tsansa ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog.
Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, asahan naman ang partly cloudy to cloudy skies na magdudulot ng maaliwalas na panahon. Pero tatandaan po natin sa hapon o gabi, posible pa rin ang isolated thunderstorms. Kaya sa mga papasok pa lang, naku, huwag kakalimutang magdala ng payong. Samantala, ilang araw na nakakaapekto dito sa ating bansa itong ITCZ. Sa tagal ng pananatili nito, pamilyar ka na ba sa weather system na yan? Bakit nga ba ito nagpapaulan sa ating bansa? Narito ang napapanahong kaalaman. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, back to studio. Maraming salamat, Amor. At sa inyo naman, isang oras nating balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Santinor Jr. Bukas, alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din.